So bago tayo magsisimula, may announcement lang po ako sa mga gusto pong mag-avail ng pahula ah, or tarot reading. Meron po tayong dalawang pagpipilian. Okay, sa mga hindi maka-afford ng 5,000, meron po tayong 500 pesos. Okay, or 100 pesos. Now, sa 500 pesos na pahula, mamili lang po kayo sa tatlong options. First option is yes or no na pahula. Kung gusto niyo yung magpahula at ang sagot yes or no, like for example, mahal ba ako ng person ko? Or mananalo ba ako ng loto ngayon? Or makakapag-work na ba ako this year? Or makakapunta ba ako ng ibang bansa? Okay, etc. Something like that. The second option is angel card number. Okay, kung anong lalabas na angel card number para sa'yo. And then the third option or last option sa 500 pesos, what's your animal spirit guide oracle card. Now, sa halagang 500 na babayaran ninyo para sa pahula, if gusto nyo mag-avail, may entry na po kayo para makasali sa raffle game na gaganapin this April 30. Ang mga items na makukuha ng winner sa raffle game ay isang Feng Shui or Feng Shui Good Fortune Bracelet na worth 6,980. Ito yon. And also, isang white sage. Para saan po ang white sage? Ito pong white sage ay nagbibigay proteksyon, pangtanggal ng mga kamalasan, pangtanggal ng mga negative energy na kumakapit, pang-cleanse ng aura natin. Okay, para matanggal ang mga bumabalakid sa ating tagumpay, balakid na ma-achieve ang ating mga gustong ma-achieve sa buhay. At also, nag-a-attract po ito ng prosperity, abundance, at blessings. At isang Palo Santo. Now, the Palo Santo is also the same din ng white sage. Okay, ito talaga ang number 1 na pangtanggal ng mga negative energies at pangtaboy sa mga negatibong enerhiya na posibleng kumakapit sa iyo. At pangalis, pangtaboy ng mga evil spirits, mga masasamang elemento na posibleng sumusunod sa iyo at pang-proteksyon sa kulam, mga madam. At also, may tendency din po pala siyang makatanggal ng kulam if hindi pa too late. Okay, so if kakaumpisa pa lang sa iyo ang pagpuproseso sa iyo ng kulam, may chance pang matanggal ng Palo Santo. Kaya napaka-importante na once a week kayo nagpapausok na mga ganito para hindi totally tatalab sa iyo kung ano man mga kinukulam o planong ikulam sa iyo. Okay? And also, aside from that, meron kayo matatanggap na money and manifestation oil. Paano ito gamitin? Don't worry, sa makakakuha, magiging ang makakapanalo nito, kung sino man ang magiging winner sa paraffle game na to, mabibigyan ng instruction kung paano to gamitin. Napakasimple lang, no? Ipahid nyo lang ito sa palad ninyo or sa wrist and then mag-manifest lang kayo or mag-pray or isama nyo sa mga rituals ninyo kung may mga sarili kayong ritual. And of course, hindi mawawala ang all-in-one red string. For more information, anong description nito, bakit all-in-one na siya, just visit my website www.abonomagos.com. Now, ang gagawin po sa raffle game ay bunutan. Okay? So, pag sumali po kayo, isusulat ko po ang pangalan ninyo sa papel at ilalagay po sa isang transparent box kasama ng mga iba pang sumali. Ira-raffle po ang mga names ninyo, pangalan na kasulat doon at ang huling mabubunot na pangalan ay ang mananalo po ng mga items na ito. Okay, now sad to say, isa lang po ang magiging winner sa raffle game. Now sa mga hindi naman afford ang 500 na pahula, meron naman po tayong 100 worth na pahula. Yes or no lamang po ang sagot sa pahula at hindi na ako magbibigay ng explanation kung bakit yes or no. Kung ang ipapahula nyo sa halagang 100 pesos, yes or no, ay sagot lang. For example, like mananalo ba ako ng loto this year? Mahal ba ako ng person ko? Ayan, makapunta na ba ako sa ibang bansa, etc. Now, sa worth 100 pesos na babayaran nyo para sa pahula, may entry na naman po kayo sa isang paraffle game which is, at ang magiging premyo
nyo naman po dito is isang high-grade citrine unisex. High-grade unisex na bracelet. This is worth 980 kasi napaka-high grade po ito at meron siyang logo na Bonumagos. Gold-plated, non-tarnish yan. Hindi yan magta-tarnish sa inyo kahit mabasa. And also, kasama niyan sa 100 is isang 5D Money and Manifestation Oil at isang red string. Ayan. So sa 500 na pahula, ibang mga items ang matatanggap ng mananalo sa raffle game. So, worth 100 pesos naman, again, isa rin ang ibang set of items naman ang mapapanalunan ng isang winner. Okay? So, sa 500 pahula, ang date raffle, ang date ng raffle event ay gaganapin ngayong April 30 sa Facebook Live. Okay? Sa Facebook Live sa Bonumagos PH Facebook page, yung may blue check po na Bonumagos PH. Now, sa 100 pesos naman na pahula, ang date ng raffle event ay sa April 15 or 18. Pwede po kayong sumali sa dalawang magkaibang raffle event. Pwede po kayong sumali sa 500 at sa 100 na pahula na may raffle game. So, pwede yung salihan itong dalawang magkaibang raffle event. So, nag-avail ka na ng tarot reading, okay? May entry ka pa sa raffle games, o diba? So, mode of payment is through GCash, Maya Wallet, CIMB Bank, or bank-to-bank only. Okay, pasensya na po at hindi ako tumatanggap ng over-the-counter, pera padala, or over-the-counter for pick-up remittances. So, sa mga gusto pong mag-avail ng tarot reading, 500 pesos or 100 pesos, yan lang dalawang pipiliin ninyo, okay? Na may pa-raffle pa, mag-message lang po kayo sa Facebook page, Bonumagos PH. Okay, ito po yung Facebook page ko mga madam sa hindi pa nakakaalam. Okay, ito po ang Facebook page ko, Bonumagos PH na may blue check. Ayan, so mag-PM lang kayo doon at sabihin nyo sa akin na mag-avail po ako ng pahula, 500 pesos or 100 pesos. Okay, maraming salamat. Tuloy na po tayo sa inyong reading. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonumagos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Aries, alamin natin kung ano mga magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Abril. So, this is going to be your April 2025 kapalaran sa love life, trabaho, kaperahan at kalusugan. Titignan din natin yung main energy mo ngayon at yung future energies mo at kukuha din tayo ng angel number para sa inyo sa buwan ng Abril. Okay, paalala lang, Aries, sa lahat po ng mga nanonood, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Aries, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Alright, let's take a look at your main energy of this month. Aries, main energy. Ang daming lumabas. I-reshuffle natin. Aries, main energy. Aries, you have the Page of Wands. Wow. It looks like sa buwan ng Abril, marami kang marireceive na magandang balita. Okay? Mama, i-clarify natin to. Now, let's take a look at i-clarify na natin to. I-clarify natin to kung ano tong Page of Wands. Okay, what's this Page of Wands all about? For our Aries, please. Main energy of the month is Page of Wands. Ang ano to, posibleng magandang balita. Let's see. Okay. Angel and Spirit Guides. Clarify natin yung Page of Wands para sa Aries. Page of Wands. Okay, lumabas na. You have the Justice, the Devil, and the Fool. Okay. I feel like it has something to do with your creativity. Okay, Aries. Yung Page of Wands is clarified by the Justice, the Devil, and the Fool. I feel like this month,
Aries, may magandang balita kay marireceive regarding sa mga balakid na humaharang sa inyo. For those of you na nahihirapang makaahon sa buhay, for the past few months, na hirap kayong makabangon, hirap na hirap kayong makamove on, I feel like it has something to do with the devil. I feel like in the past few months, Aries, mabibigat ang mga nararamdaman niyo. Madami siguro sa inyo in the past or recently, this month, sa buwan ng Marso, maraming kayong mga iniisip na hindi maganda. Puro naging negative ang mga nangyayari sa iyo sa buwan ng March. But, sa buwan ng April, the Page of Wands, magandang balita ang nag-aabang or nag-aantay para sa inyo, or ay you can look forward to something good, something wonderful with the Page of Wands. Magandang balita. This is something na ikakagalak ninyo. This could also be pertaining sa some of you makaka-receive ng magandang balita regarding justice. Sa mga Aries natin dyan na isa sa mga hangarin nila ay makuha ang hustisya, or it could also be regarding sa paano nyo binabalanse ang inyong buhay sa buwan. I feel like sa buwan ng Marso, hindi balanse ang buhay ninyo sa may mga aspeto sa buhay ninyo kung saan nahirapan kayong balanse. It could also be like nahirapan kayong balansehin, meaning nahirapan kayo i-manage. Okay. But regarding justice, meron kayong makukuhang magandang balita. Lalo-lalo sa mga Aries natin dyan na in the past, siguro possibly yung mga may kaso, could also be may mga kinakaharap na kaso. Sa buwan ng Abril, may magandang balita nag-aantay para sa inyo. And also regarding with the devil, I also feel like there's something about temptation. Meron kayong marireceive na maganda, something that you have been obsessing about. This could be a love relationship. This could be anything. Something in the past na na-obsess kayo. There's something about may magandang balita kayong marireceive pagdating dyan. And with the Fool, there could also be a new job waiting for you, a new opportunity, new exciting bagong pagkaabalahan kung saan Aries, ikakagalak mo ng mabuti, ikatutuwa mo. Page of Wands. Page of Wands is all about good news, good news, exciting na balita. The Fool, I feel like marami sa inyo ay may gustong umpisahan. This could be a new job, a new bagong pagkabalahan. This could be a new source of income kung saan excited kayong gawin, matutuwa kayo sa magiging resulta, kumbaga. Napunta naman tayo ngayon, mamaya balikan natin yan. Punta tayo sa love life mo, Aries. Pagbating sa love life niyo sa buwan ng Abril, ano mga dapat niyong malaman, ano mga dapat malaman ng ating Aries pagdating sa kanilang love life, relationship or love life. For Aries, please. Drama starter. Okay, sa buwan ng Abril, may taong magsisimula ng drama. Gagawan ka ng issue, Aries. May malaking dramang mangyayari, posible. I-clarify natin to. Right, let's clarify this. Okay, this drama, ano to? Sino to? Sino tong magdadrama sa buwan ng Abril? Or what's this about? Regarding your love life sa buwan ng Abril. Drama starter for Aries. Okay. You have the Queen of Swords, Page of Swords, Two of Swords. Okay, I feel like there could possibly Aries ang magdadrama or magsisimula ng issue, or drama kasi issue, conflict, away, puno ng drama sa love life. Could be someone you're dealing with, an Aquarius, Gemini, or Libra, a strong air sign.
strong air sign. I feel like the reason ng issue magkakaroon ng issue regarding communication. Look at this. This is all swords. Two of Swords, Page of Swords, and the Queen of Swords. I think magsisimula ang issue or drama. It will all start in miscommunication or balita na hindi totoo. Could be chismis. Pag-aawayan niyo, magsisimula ang away or gulo or drama dahil sa chismis na Two of Swords hindi sigurado na naibalita sa'yo. Could be na ikaw ang magsisimula ng away kasi may narinig kang balita possibly about sa person mo and then ko-confrontahin mo. But then, before we confront, make sure na yung nare-receive na balita with the Page of Swords is totoo. True information or baka kulang-kulang. Minsan kasi ang chismis kulang-kulang o dinadagdagan o mali-mali. There's something about the Two of Swords. Possibly with the Two of Swords, ang issue is third party. Okay? But, I feel like pagdating dito, some of you Aries, maguguluhan kayo. Some of you, if not, others of you are hindi alam anong gagawin. Hindi alam, maguguluhan o hindi alam mo anong gagawin. Paano to i-communicate sa person o anong gagawin. Paano to pag nalaman ng person ko. Could also be that baliktad. It could be posible na ang magsisimula ng issue ay person mo. Hindi kayo Aries sa buwan ng Abril. Person mo ang magsisimula ng issue or away or confrontation kung saan i-confront ka na. Ano tong nababalitaan ko na meron ka daw iba or ano tong nababalitaan chismis and magiging simula ng away. Drama starter because of a wrong information with the Page of Swords. You have to really make sure kung ikaw, Aries, or yung person mo, I feel like you need to make sure na meron talagang nag-i-exist talaga yung kinukumpara sa'yo or something like that. Napunta tayo sa, Aries, trabaho. Trabaho na mga dapat mo malaman sa trabaho. For work, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Pagdating sa trabaho, ano mga dapat malaman sa buwan ng Abril? Kapalaran, mensahe at gabay for our Aries pagdating sa trabaho. At then kaperahan mamaya. Trabaho muna, trabaho. Ten of Swords. Sa trabaho, posibleng yung iba sa inyo Aries, may tatraydor na katrabaho sa loob ng trabaho or mapapagod or madidisappoint sa trabaho. Could also, ang nasisense ko dito, mapapagod. Either mapapagod, malulugmok sa trabaho, mababaon sa trabaho, like, yun nga, siguro madami kayong trabaho ang gagawin, mahirapan na kayong i-manage. Could also, i-verify natin tong Ten of Swords. Let's verify this Ten of Swords. Ano to? What is this all about? The Ten of Swords. Ten of Swords. Para sa ating Aries, please. Ten of Swords. The Death. Okay. 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 Nagets yun na. Okay. It's the end of your suffering when it comes to your work. Aries. Because the Death card is the end of suffering with the Ten of Swords. Look at this. You have the Ten of Swords. This could be suffering. This could be kalugmukan. This could be pagtatraydor. This could be a defeat feeling. No? You feel defeated. You feel so down sa work. Siguro wala kayong mahanap na trabaho. Possibly yung iba sa inyo Aries, disappointed sa trabaho for some reason. Natanggal.
tinanggal sa trabaho, nawala ng trabaho, could be anything, any form of defeat, any feeling of defeat. But it's the end of that. May pagbabagong mangyayari, magta-transform ang inyong trabaho in a good way sa buwan ng Abril. Kung saan with the Empress, you will attract abundance, prosperity, and kasaganaan, kumbaga. So, could also, in other words, yung trabaho mo, it could be in a way na yung iba sa inyo, Aries, kung natanggal ka man sa trabaho na walang katrabaho, sa buwan ng Abril, meron kang mahanap, matatagpo ang bagong trabaho na magbibigay sa iyo mas malaki mas malaki ang perang makukuha niyo or sasahurin ninyo. It could be like that. With the Eight of Swords, ang bilis. Ang bilis ng proseso, ang bilis ng pagkatanggap mo, mabilis mong makuha, mabilis ang there's something about mabilis. Agad-agad siguro kang tatanggapin, or with the Eight of Swords, it requires travel. It could also be sa buwan ng Abril, yung mga iba naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. This is a sign, this is a confirmation na sa buwan ng Abril, ayan, makakapagtrabaho ulit kayo sa ibang bansa or makakapagtrabaho na kayo. This is a sign na matatanggap kayo sa ibang bansa. May makapunta ng ibang bansa at doon kayo makakahanap ng trabaho with the Eight of Swords. Eight of Wands is, the Eight of Wands is a travel or good news. But overall, when it comes to your work, Aries, sa buwan ng Abril, malaking pera ang makukuha mo galing sa trabaho. Malaking sahod, kung ano man yung pinagkakabalahan ninyo. Kasi ang work, it's a sort of source of income. Now, work, I could also say, work could be like, kung ano man yung ginagawa ninyo para magkapera kayo, that's work. Could also be business, right? So, if nalugmok ang iyong business, nalugi, mabubuhay with a death card, or magta-transform kung saan, kung ano man yung bagong pagkaabalahan ninyo, pagkakakitaan ninyo, magbubunga ng malaking biyaya with the Empress card. It will attract a lot of abundance and prosperity. With Eight of Wands, ang bilis ng proseso. Bilis nyo makuhang pera, bilis ng daloy ng pera, something about that. Mamaya balikan natin to if kaya natin, if mapabalikan. Now, punta na tayo sa finances mo. Pagdating sa kaperahan, ano naman ang balita na nag-aantay para sa ating Aries sa buwan ng Abril when it comes to your finances or kaperahan? Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Finances, please, for the month of April. Sa buwan ng Abril. Okay, Aries, you have the Lovers. Okay, verify natin to. Ano tong Lovers na to? Bakit na dito yung Lovers? What's this all about? The Lovers. The Lovers about your money. Regarding your money. Regarding finances for Aries. Ano tong Lovers? Bakit andito yung Lovers? Okay. You have the High Priestess. Five of Water. Four of Earth. Okay. I hope sa buwan ng Abril, Aries, inuudyok ka or ina-advisean ka. This is mostly a message or guidance. Mensahe at gabay itong to the Lovers. I hope you will make the right choices and na makakapag-decide ka ng tama regarding your finances, how you manage your finances sa buwan ng Abril. Because the Lovers is all about making the right choices pagdating sa kaperahan. Na the Four of Earth, this is like savings, paano mo minamanage, paano mo hinahawakan ang pera mo, paano mo dinadala, paano mo minamanage ang budget mo, mga finances mo. Four of Wands. Okay, control. So I hope
ah, ma- what do you mean control? Nakokontrol nyo ba ang paggastos? Baka sa buwan ng Abril, gastos kayo ng gastos ng kung anong pinaggagastosan ninyo na hindi naman importante, baka by the end of April, magugulat na kayo na out of budget na kayo na. So, it's very important that we know, alam natin how to manage our finances very well. By this month, it look like, inuudyo ka ng spare cards mo na sana tama ang mga desisyon mo. Ano, bibilhin ko ba to? Is this the right time na bilhin? Or antayin ko na lang sa December kasi maraming discount. Now, with the High Priestess, there's a lot of hidden and also patience. Regarding High Priestess, ang High Priestess kasi is a guidance. Talagang marami sa inyo sa buwan ng Aries, I hope magabayan kayo ng mga spirit guides. Kung meron kang spirit guides na gumagabay at nagpoprotekta regarding sa finances sa'yo, ginagabayan ka para makapag-decide ka ng tama. Paano mo gagastusin ang pera mo? Because decision-making skills it will make or break your finances. Right? So, I hope makapag-decide kayo ng tama. Ay, di ko muna ito bibilhin ngayon kasi kailangan muna sa buwan ng Abril, magsinop muna ng pera or mag-ipon muna ng pera kasi hindi mo alam anong ang magiging kapalaran. There's something about the High Priestess na the future, you don't know kung anong magiging kinabukasan mo. Aries, baka may emergency na mangyari and then nagastos mo sa ibang bagay yung pera na dapat sana doon mo ipaglaan. Kunyari, nagkasakit ang anak mo out of, hindi mo bigla-biglaan. There's something about that na bigla-bigla ang gastos. Hindi natin kasi alam, di ba, ang kapalaran. It could be anything. Mama mo na ospital, bigla ang emergency na hindi mo ini-expect. Hindi mo akalain na mangyayari. Yan ang mga shocking moments. With the High Priestess is something. Now, with the Five of Water, some of you, sad to say, Aries, some of you sa buwan ng Abril, magsisisi sa desisyong gagawin pagdating sa pera. Ano kaya ang posibleng mangyari? Bakit pagsisisihan mo ang desisyong ginawa mo pagdating sa pera? Posible nga, isa sa mga scenario is nagastos mo sa ibang bagay yung pera and then merong dumating na emergency, nakasakit ang anak mo, dengue or anything na disgrasya. Tapos kakabili mo ng LV bag, kakabili mo ng iPhone na meron ka ng bagong iPhone. Sana hindi ko na lang binili tong iPhone. Anong use ng iPhone ngayon? Nagkasakit ang anak ko or something. Na pagsisisi. And to the Lovers kasi it's a choice. It could also be na binigay mo ang pera mo sa ibang tao. Confident ka na, may maganda naman akong trabaho marireceive, so gagastusin ko kasi hindi pa na nga nangyayari. Nag-assume ka na malaki ang masasahurin mo, malaking kikitain mo, malaking perang darating. But then, hindi pa naman nangyari. Hindi pa totally hindi pa nangyayari. But then, bigla nag-iba ang kapalaran. Wala ka palang matatanggap. And then, there's something about that. Kaya mag-iingat. Okay? I hope you make the right choices pagdating sa finances nyo this month. Yan ang masasabi ko. So, hopefully, meron na kayong na-picture nyo na or na-gets nyo na. Now, punta naman tayo sa kalusugan mo, Aries, mga dapat nyong malaman regarding your health. Now, pagdating sa kalusugan, this could be physical, mental, emotional, lahat na. Tignan natin kung anong lalabas. Kukuha ako ng 3. Okay, para sa ating Aries. 3. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. 3. Okay. Wait lang. So, sa buwan ng Aries, sa buwan ng Abril, marami sa inyo ang magkakaroon ng regenerative
at strengthening of the whole body. Congratulations. So, kumbaga, sa mga Aries natin dyan na kung saan in the past few weeks, past few months, or sa buwan ng Marso, mahina ang pangangatawan, nagkakasakit, matamlay. Ang generative kasi, ang meaning na to, parang mabubuhayan ka. Recovery in a good way. Regenerative. Nag-generate ang mga cells mo. Kumbaga, babata ang feeling mo, lalakas ka ulit, and strengthening of the whole body. So, lalakas ang pangangatawan natin, mga Aries. Congratulations. Next, you have, aside from that, there's also a vegetative strengthening of the nervous system. So, pagdating sa nervous system, ito yung stress. So, kumbaga, Aries, if dati madali ka may stress, makakaya mo kung anong mga stressors. Activates the production of feel-good hormones. So, wow, this is really good. So, ma-activate ang feel-good hormones ninyo sa buwan ng Abril. Possibly because it's summer na, siguro yung iba sa inyo magbabakasyon, so ma-activate. Wow. So, wow, this is really good. Now, pagdating naman sa lungs, there's something about sa mga Aries natin dyan na mga may COPD. Ingatan ninyo sa buwan ng Abril. Wag kayo sa may mga problema sa lungs. Aries na may mga mga klase, mga diseases or illnesses sa pagdating sa lungs. It could be pneumonia, asthma, bronchitis sa lungs, COPD, ano pa ba? TB. Sabi dito, wag kayo masyadong mag-alala. Okay? Wag masyadong magpaka-stress at mag-alala. Kasi pag masyado kayong nag-worry, nakakapanghina pala yan ng immune system. And there's something about breathing exercise sa buwan ng Abril. So if you are, something about 3 to 7 seconds breathing. There's something about breathing. I-exercise niyo ang lungs niyo by breathing. So, may mga sakit or weak ang lungs. Okay? Yan po ang lumabas sa bara. Now, let's go to, pagdating sa yung health, Aries. Now, let's go to your angel number bago tayo pupunta sa future energies mo. Bago natin tatalakayin yung future energies. What's your angel number this month, Aries? What's your angel number this month? Hopefully klaro yung mga baraha, no? Pasensya na if medyo makalat tayo today. Okay, so, angel number for Aries this month sa buwan ng Abril. What's your angel number this month, Aries? So, sa kalusugan, for those of you, kagaya ko, medyo mahina na yung lungs ko. Isa sa makakatulong para palakasin yung lungs mo at para mag-expand at para mag-heal ang lungs sa mga may weak ang lungs, breathing. Deep breathing, there's something about deep breathing exercise every now and then. Okay, sa buwan ng Abril. Alright, angel number for our Aries. You have, limitless potential. So, sa buwan ng Abril, magre-reset kayo. Aries, this is a good thing. This means that there's a lot of new beginnings happening for you. Sa lahat ng aspeto mo, Aries. New job, new creation, new potential for growth, new relationship, new source of income, new life, new hobbies, new chapter. Wow, it's really good. So, finish line. Success and victory. So, sa buwan ng Abril, ini-encourage kayo. Isa sa mga mensahe sa'yo ng angel is, there's a big potential. There's a big potential. Malaki ang potential na kung ano man ang pagtutuunan ninyo sa buwan ng Abril, may malaking chance na magiging successful yan. Maging successful kayo sa trabaho. Maging successful ang relationship mo. At maging successful ang iyong health, regimen, pagdating sa kalusugan, lumabas kanina na sisigla kayo, di ba? Success and victory.
Okay? This month, April, Aries, is full of victory for you. Meron kayong ma-achieve, ibig sabihin. Now, kukuha lang ko ng message dito. So, relaxation din. I think marami sa inyo sa buwan ng Aries. Sa buwan ng Abril, Aries, relax lang. Okay, relax lang. Or you need to relax a lot of times sa April o ma-relax kayo. So, sabi dito, it serves as a timely reminder. Itong angel number 000, it serves a timely reminder that anything can be accomplished. Aries, meron kayong ma-accomplish this month. So, it could be regarding sa career ninyo. It could be something na ginagawa ninyo. It could also be something na regarding sa career, trabaho, bagong pagkabalahan, bagong pagkaperahan, bagong source of income. Meron kayo ma-accomplish na. Whatever you're doing, you will accomplish something. And if you can dream it, there is no reason you can't make it a reality. There's something about your dream. There's a big possibility na matutupad this month for you, Aries. Congratulations. Now, if something is in the possession of another person, it's also available to you. So, try to remain calm. What's meant for you won't pass you by. Let go of the tension. Relax. So, kung ano man yung mga alahanin ninyo, meron kayo, there's something about, it's your destiny. It's for you, Aries. Okay? Kung ano man yung mga gusto yung ma-achieve, if it's meant for you, it will be for you. Mangyayari para sa'yo. But trust that, part yan ng divine timing. Trust the process. Okay? There's something about relax lang, tiwala lang sa proseso. Okay? Kasi hindi naman lahat agad-agad mangyayari. It takes time, right? Now, punta naman tayo sa future energies mo, Aries. Ano mga nakaabang. Alright? Kukuha tayo ng ilang baraha. Future energies for our Aries. Future energies for our Aries. Okay. Aries, future energies you have, boot. Increase your efforts if you want to achieve your goals. So, I think may increase na mangyayari. Something that talagang pinagtutuunan nyo ng pansin. Something na kung ano man yung mga pinagkakabalahan ninyo, may mag-i-increase and you will achieve your goal talaga very soon. You have your angel guiding you this month, Aries, or sa mga susunod pa na buwan, because this is the future energies. So, after April, May, June, and the rest of the month, you have your guardian angel protecting you, guiding you from harm, and especially lumabas, I mentioned right now, may gumagabay sa'yo para makapag-decide ka ng tama. Right? This is your angel guiding you towards making the right decisions about your life. You have pineapple. May magkakabalikan in the future for those of you Aries na sa relationship, naghiwalay kayo. If hindi mangyayari sa April yung pagbabalikan or reconciliation, mangyayari after April. Kasi this is the future energies. Sa mga Aries natin dyan na may mahiwalayang nangyari sa relationship at gustong magkabalikan sila ng partner nila. You have funnel. Okay, watch out kasi some of you, funnel of period of frustration, lessons to be learned. I think meron kayo matututunan if something hindi nag-work. If there's something na ikaka-frustrate din yung a situation, it has something that you will learn in the future. Next, you have hat. You will be playing a different role, perhaps a new job, perhaps a new way of living, a new way of doing things. Ito yung playing a different role. This could be a new job, a new source of income, okay, a new hobby, perhaps. Bagong pagkabalahan sa April sa mga susunod na buwan. So, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang inyong kapalaran sa love life, trabaho, kapirahan, kalusugan. Ayan, at let me know angel number at sa mga future energies. Let me know if nag-resonate sa inyo ang reading. Let me know if nagustuhan ninyo. Like this video if nagustuhan ninyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe,
Well, hopefully, mag-subscribe kayo para next time wala kayong mamiss na mga uploads para sa inyo ears, mga reading para sa inyo ears. Maraming salamat. If you want to claim the energies here sa reading ears, mag-leave lang kayo ng comments sa baba. And I hope to see you again next time, Aries. God bless. Ingat po.